Kabanata 481. Siya ay tinanggal, ngunit hindi siya maaaring magreklamo. Masaya siya dahil makakaalis siya ng buhay. Kinuha ni Maisie ang phone niya at nag-reply sa message ni Riley. Lihim siyang nakikipag-ugnayan kay Riley sa nakalipas na 3 taon, ngunit hindi niya sinabi sa kanya kung nasaan siya. Ang alam niya lang ay nasa ibang bansa siya. Nalaman ni Maisie na hinahanap siya ng pamilya Lucas at ng kanyang lolo sa pamamagitan ng pakikipag-usap niya kay Riley, at masaya ang mga bata sa mga Goldman. Si Waylon ay hinuhubog upang maging susunod na kahalili tulad ni Nolan at palaging nasa tabi ni Titus. Gayunpaman, hindi siya kailanman nagtanong tungkol kay Nolan. Bakit kinailangan ni Waylon na pumalit sa tungkulin ni Nolan sa murang edad na ito, at bakit bigla na lang silang kukunin ng mga Goldman sa ilalim ng kanilang pangalaga? Kinuha ni Maisie ang ilang litrato. Hindi niya ipinakita ang sarili sa sinuman sa nakalipas na 3 taon na siya ay nasa Morwich, at ang media doon ay walang ideya kung ano ang hitsura niya. Ang alam lang nila ay may anak na babae si Mr. Henry na nagngangalang Alice. Pero ngayon, may gumagamit ng mga empleyado ng Hans Palace para kunan siya ng litrato. May nakaalam ba na doon siya tumutuloy? Siya kaya, naglakad si Maisie patungo sa study, at ang 2 gwardya na naghihintay sa pinto ay tumanggaw sa kanya. Ma'am, tumanggaw si Maisie, itinulak ang pinto sa study, at nakita si Strix na nakikipag-usap sa isang lalaki sa study. Lumingon ang lalaki, at nagulat siya. Tito Erwin. Tumayo si Erwin at ngumiti. Matagal-tagal din. Tumayo din si Strix. Sasabihin ko lang sa iyo na bumalik si Erwin. Lumakad palapit sa kanila si Maisie na may bahagyang ngiti. Tatay, naaabala ko ba ang reunion ninyo ni Uncle Erwin? Hinawakan ni Strix ang buhok niya, puno ng pagmamahal ang mga mata nito. Siyempre hindi. Sige, ngayong nakabalik na si Erwin, dapat mag-usap kayo dahil mas malapit ka sa kanya. Kailangan kong tapusin ang ilang trabaho. Hinubad ni Strix ang kanyang suit at lumabas ng kwarto. Lumingon si Erwin at tumingin kay Maisie. Naging maayos ka ba sa nakalipas na 3 taon, Zay? Oo, tumanggaw si Maisie at ngumiti. Naging mabuti si tatay sa akin, marahil dahil sa pagmamahal niya kay nanay. May pumasok sa isip niya, at tinanong niya, ano ang tungkol sa iyo? Balita ko wala ka sa Slakova. Saan ka nang galing? Umupo si Erwin sa couch. Kailangan kong ayusin ang isang bagay sa Stoslow sa oras na iyon at nagkaroon ako ng kaunting problema. Anong problema? Nag-aalalang tumingin sa kanya si Maisie, naalala niya na noong bumalik siya sa Stoslow kasama ang taong iyon, hindi pa nakakabalik si Erwin. May nangyari ba kay Erwin sa Stoslow? Tinampot ni Erwin ang tasa ng kape at humigop na mukhang matapang. Wala lang. Sinira ko ang plano nila, at gusto nilang mag-higanti. Ang swerte ko, kaya nakaligtas ako. Bumaba ang tingin ni Maisie. Kung may nangyari sa kanya, wala siya dito. Tinulungan din siya ni Erwin noon, ngunit hindi niya akalain na magdudulot ito ng gulo. Kinuwento sa akin ni Strix ang nangyari 3 years ago. Ako ay humihingi ng paumanhin. Sana nandoon ako. Napatingin si Erwin sa kanya. Napahinto si Maisie, saka ngumiti. Ayos lang, nakaraan na yon. Alam mo ba kung sino ang dahilan ng aksidenteng iyon? Tanong ni Erwin. Pumunat ang noo ni Maisie at pinagdikit ang mga kamay. Hindi niya makakalimutan ang aksidente kung saan namatay ang kanyang ama at si Cherry sa isang pagsabog. Ang tanging palatandaan ay bago nangyari iyon, ang taong nakita niya ay si Rowena. Kabanata 482. Sagot ni Maisie, hindi ko makumpirma kasi bago nangyari yon. Nakita ko si Rowena, pero hindi ko matiyak kung siya iyon. Hindi lumabas ang pangalan ni Rowena sa nakalipas na 3 taon, at nagpadala siya ng mga tao para tingnan siya. Wala ring balita sa kanya sa Stoslow. Ibinaba ni Erwin ang tasa at inilagay sa mesa ang isang litratong kinuha niya sa bulsa. Natanggap ko ang larawang ito noong 1 taon. Sa tingin ko ito ay para sa akin upang mag-imbestiga. Tiningnan ni Maisie ang litrato. Ito ay isang babae na nasa karamihan ng tao pagkatapos ng insidente na nakamaskara at nakakap. Kamukhang kamukha ni Rowena ang tangkad at pangangatawan ng babae. Nagtaas ng ulo si Maisie sa pagtataka. Tito Erwin, sino ang nagpadala sa iyo ng larawan ng insidente? Pinisil ni Erwin ang isang salita. Siya, hindi naman nagtanong si Maisie, pero nagdilim ang mga mata niya. Ayaw niyang kumpirmahin kung siya nga iyon at tinitingnan niya ang pangyayari. Tanong ni Erwin, do you hate him, Z? Hate,
Hindi alam ni Maisie kung galit siya dahil wala naman itong ginawa para ikagalit niya, ngunit naiinis siya sa kanyang pagsira sa mga pangako, sa pagiging malupit, at sa hindi paghahanap sa kanya nitong mga taon. Kahit na may nagkukubli sa mga larawan o gustong malaman ang kanyang tunay na pagkatao, ayaw niyang kumpirmahin kung ang taong iyon ay siya. Maaaring ito ay ang pamilya Lucas o ang kanyang lolo na gustong malaman. Kung si Nolan yun, nagpakita na siya. Kung may hinala siya, pupunta sana siya sa Morwich, ngunit hindi siya nagpakita doon. Siguro nakamove on na siya, pero bakit niya tinitingnan ang pangyayari? Dahil ba kay Cherry? Oo, namatay si Cherry, at nawalan ng kapatid si Quincy. Kahit hindi siya mag-imbestiga, gagawin ni Quincy. Nang makita ang kanyang pagkabalisa, panghihinayang, at kalungkutan, huminga ng malalim si Erwin. Kung inaasahan mong darating siya upang makita ka, dapat mong malaman na malamang na imposible. Malamang imposible. Natigilan si Maisie pero nakabawi. Nilibak ng mga mata niya ang sarili. Naghihintay pa ba siya na dumating siya para hanapin siya? Kalmadong sagot ni Erwin, kasi hindi siya makakapunta. Muling natigilan si Maisie, at lumakas ang hinala. Tanong niya nang hindi sinasadya, bakit? Nakita ni Erwin na nagmamalasakit pa rin siya, kahit na matapos ang 3 taon. Ang lalaking iyon ay isang tinik sa kanyang puso na hindi mabunot, ngunit hindi siya maglalakas loob na hawakan ito. Mamantong hininga siya, may sakit siya. May chismis na siya ay may matinding sakit at hindi na magtatagal. Hindi pwede yon. Biglang tumayo si Maisie. Hindi ba ayos lang siya 3 years ago? Paano ka nakakasigurado na siya ay malusog kung hindi mo ito nakita personal? Nakangiting tumingin sa kanya si Erwin. Iyon marahil ang dahilan kung bakit pinili niyang humingi ng diborsyo. Tumayo si Maisie sa pwesto. Mananatiling kalmado ba ang puso niya at patuloy na magsinungaling sa sarili? Siguro hindi. Alam niyang may tinatago si Nolan nang ipilit nitong wakasan ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng hiwalayan. Noong unang hiniling ni Titus na makipaghiwalay ay hindi niya ginawa, ngunit bakit bigla siyang pumayag nang bumalik siya mula sa Stoslow? May sakit ba talaga si Nolan? Tanong ni Maisie habang nanginginig, nabasag ang boses niya, paano siya nagkasakit? Mahinahong sinabi ni Erwin, nakuha niya ito habang nasa Stoslow. Hindi pwede. Umupo si Maisie, namumutla ang mukha. Paano siya nagkasakit sa Stoslow bukod sa pagkakabaril? Kabanata 483. Kung tatanungin mo siya ng personal, baka makuha mo ang sagot. Nagtaas ng kilay si Erwin at ngumiti. Pero sa status mo ngayon, may pakialam ka pa ba sa mga tao sa nakaraan mo? Siya ay maaaring isang kalahating patay na nakarete sa kama na may ilang taon na lang ang natitira sa kanya ngayon. At siya ang humingi ng divorce. Gusto mo ba talagang bumalik? Dahil sa pananalita niya, natulala si Maisie sa kanyang kinatatiwaan na nakalutang ang iniisip. Si Riley ay nagtatrabaho pa rin sa parehong kafe. Walang masyadong customer sa umaga, kaya naririnig niya kapag may pumasok pero hindi siya tumitingin. Hello, ano ang maibibigay ko sa iyo? Isang latte. Nanginginig ang daliri ni Riley, at napaangat ang ulo niya nang marinig ang boses na iyon. Napangiti siya nang makitang si Luis iyon. Bakit ka nandito? Hindi ako pwede makakuha ng isang tasa ng kape. Kumunat ang noo ni Luis. Inilagay na ni Riley ang order, syempre ikaw. Tumalikod siya para gawin iyon at inilagay sa counter nang matapos siya. Ang latte mo, mahinahon niyang sinabi, to go. Pinawi ni Riley ang tasa at inilagay sa lalagyan. Napatingin sa kanya si Luis habang nakalagay ang palad sa counter. Wala ba talaga kayong ugnayan? Medyo naiinis si Riley matapos muling tanungin. Tumangala siya at iniabot ang kape sa kanya. Wala, naghintay si Luis bago ito kinuha. Nang aalis na sana siya, nakita niyang may nag-pop up na message sa screen ng phone niya na nakalagay sa counter. Kinakabahan na kinuha ni Riley ang phone at tinitigan siya. Sinusubukan mo bang tuklasin? Nagtaas ng kilay si Luis. Bakit ka ba kinakabahan? May manliligaw ka ba? Tumawa si Riley. Oo, may isang lalaki na interesado sa akin. Ang cute at sweet niya. Napatingin siya sa message niya. Tinitigan siya ni Luis at ngumisi. Dapat mong kanselahin ang ating pakikipag-ugnayan bago ka magsimulang makipag-date sa isang tao. Hindi nagangat ng tingin si Riley. Sige, sabihin mo kay Aunt Clarissa at sa tatay ko. Kailangan lang natin silang mapapayag. Natawa siya nang marinig iyon, bakit hindi ka pumunta? Kahit napilitin silang dalawa na magkasama dahil gusto ng kanilang pamilya na magkaroon ng unyon, hindi niya ito pupuntahan kung hindi lang siya ang nakakaalam kung nasaan si Maisie.
Ang kanyang ina at ang kanyang ama ang nagpasya sa kanilang kasal. Hindi naman niya ito tinanggihan dahil ayaw niyang dumaan sa matchmaking blind date. At dahil malamang na gusto siya ng mga babaeng iyon dahil sa status at family background niya, mahihirapan siya kung hindi siya iiwan ng mga ito kapag ikinasal na sila. Ito ay iba para kay Riley, bagaman. Hindi lang siya hindi damikit, umiwas din siya. Kaya, ang pag-aasawa sa kanya ay magiging mas komportable para sa kanya kaysa sa anumang iba pang pesky na babae. Siguro ay nagpapalipas lang siya at ayaw niyang harapin ang mga babaeng naka-blind date, kaya naman hindi niya naisip na tanggalin ang kanilang arrangement. Gayunpaman, alam niyang kailangan nilang magpakasal at magpakasal pa nga balang araw. Ayaw niyang matali sa kasal, lalo na sa babaeng hindi niya kilala. Kilala niya si Riley, kahit na siya ay isang medyo karaniwang tao. Ang pagpili ng isang babae na mananatili sa kanyang negosyo tulad niya ay hindi magiging masama kung sila ay magpakasal. Napatingin sa kanya si Riley. Bakit hindi ka pumunta kung ganoon? Nagkibit balikat si Luis, sa tingin mo kaya ko yon? Anong pinagsasabi mo? Sa tingin mo kaya ko? Nakakainis ka. Umalis ka na at tigilan mo na ako. Tumabi si Riley para mag-reply sa message niya. Bakit biglang nagtanong si Z tungkol kay Nolan? Mahirap iyon. Hindi siya nag-aalala tungkol kay Nolan sa nakalipas na 3 taon dahil sa pagtrato nito kay Maisie. Kabanata 484. Sakto nang magre-reply si Riley, may kumuha ng phone niya, at nabigla siya. Luis, ibalik mo sa akin ang phone ko. Muntik na siyang tumakbo palabas para kunin ang phone niya. May nakita si Luis at may nakita siyang tumatakbo papunta sa kanya, kaya itinaas niya ang braso niya. Siya ay 6 feet 2 inches ang taas, at hindi man lang mahawakan ni Riley ang kanyang kamay. Tumalon ka, hamon ni Luis sa kanya, shorty. Galit na galit si Riley. Sinipa niya ang tuhod niya, at napaluhod si Luis dahil hindi siya handa. Tumangala siya at nagngangalit ang mga ngipin. Riley. Kinuha ni Riley ang phone niya, umatras ng ilang hakbang, at proud na ngumiti. Hindi kita hahayaang magpakitang gilas. Haha. Tumayo si Luis at tumawa. Great, Riley. Tandaan mo yan. Kakailanganin mo ako balang araw. Galit siyang tumalikod at umalis. Agad namang nag-reply si Riley sa mensahe ni Maisie pagkaalis nito ngunit bigla na lang itong nakatanggap ng isa pang mensahe na ikinagulat niya. Huminto ang isang rental car sa labas ng gate ng Goldman Mansion noong hapon, at lumabas si Riley. Tiningnan niya ang villa na ito na kasing laki ng Royal Gardens, ngunit napakatahimik nito. Huminga siya ng malalim, nakaramdam ng inis. Ang Goldman Mansion ay palaging may mahigpit na seguridad. Walang sino man ang makakapasok. Malayo ito sa dati. Gaya ng inaasahan, pinigilan siya ng isang security guard nang subukan niyang pumasok. Sino ang gusto mong makita, Miss? Napangiti si Riley. Nandito ako para makita si Mr. Goldman. May hinala ang security guard, kaya binago ni Riley ang kanyang salaysay. Maaari mo bang sabihan si Quincy na puntahan ako? Malamang na mas madaling makita si Quincy kung hindi niya makikita si Nolan. Nagkatinginan ang mga gwardya, at ang isa sa kanila ay naglagay ng kamay sa kanyang tainga na parang may kausap. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya sa kanya at tinanong, "Pakiusap, ang iyong pangalan?" Sumagot siya, "Riley Hill." Tumabi ang lalaki. "Mr. Lawson," sabi niya ang pangalan niya ay Miss Riley Hill. Riley, nilingga ni Quincy si Nolan. Ni minsan ay hindi pa siya pumunta para makita si Nolan. Bakit siya? Si Nolan ay nakasuot ng malinis at maayos na kamiseta na maingat na nakabutones hanggang sa kanyang kwelyo. Nagbabasa siya ng dokumento sa desk, hindi apektado, at parang hindi niya tatanungin kung bakit siya nandito. Nag-alinlangan si Quincy at kinausap ang nasa kabilang dulo. Pupuntahan ko siya. Napaawang ang labi ni Quincy nang makita kung gaano kakalmado si Nolan at naglakad pababa. Si Riley, na nakalampas sa security, ay naglakad papunta sa pinto at nakita si Quincy na naglalakad palabas ng villa. "Paano kita matutulungan, Miss Hill?" Napakamot si Riley sa mukha at awkward na nagtanong, Wala naman. Gusto ko lang malaman kung kamusta si Mr. Goldman." Huminto si Quincy, pagkatapos ay sumimangot. "Inutusan ka ba ni Miss Vanderbilt na magtanong?" Kinilig si Riley at mukhang kinakabahan, "Syempre hindi, gusto ko lang malaman." Hindi magaling si Riley sa pagtatakip ng mga kasinungalingan niya. Nakita agad siya ni Quincy dahil halatang nagsisinungaling siya. Tumingin siya sa ibaba at sinabing, "Pakiusap, sabihan mo si Miss Vanderbilt na huwag nang magtanong tungkol kay Mr. Goldman." Natigilan si Riley at nagngangalit ang mga ngipin. "Totoo yan.
Hiwalay na sila, kaya baliwala kay Maisie kung mamatay man siya. Dapat pala hindi na ako pumunta. Hindi niya kailangang malaman. Kabanata 485. Paalis na si Riley nang sabihin ni Quincy, may mga dahilan si Mr. Goldman. Huminto si Riley at tumalikod, ngunit nakabalik na si Quincy sa loob. Sa study, tumingin si Nolan sa bintana at may naalala. Ang lamig na ipinalabas niya ay naging nakakapangangilabot at naramdaman iyon ni Quincy nang makarating siya sa pintuan. Mr. Goldman, umalis na si Miss Hills, sabi niya. Manam, nakatoon si Nolan, pero tumanggaw lang siya. Kumunat ang noo ni Quincy nang hindi nagtanong si Nolan. Mr. Goldman, hindi mo ba itatanong kung bakit siya nandito? Si Nolan ay hindi mukhang apektado, ngunit ang kamay sa kanyang binti ay mahigpit na nakakapit habang ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Hindi na mahalaga, sinulyapan siya ni Quincy at hindi na nagsalita pa. Ang pagsasabi na hindi ito mahalaga ay isang kasinungalingan. Kahit sino ay maaaring sabihin kung gaano kahalaga sa kanya si Maisie at kung paano siya ang pinakamamahal na tao sa kanya. Kung hindi mahalaga, hindi niya sana inimbestigahan ang aksidente mula 3 taon na ang nakakaraan at sinubukang humanap ng balita tungkol sa kanya sa buong mundo, at hindi rin siya nagpadala ng isang tao sa Morwich. Hindi niya hinanap si Maisie mismo dahil siya ay natatakot na mawala ng kontrol kapag nakita niya siya. Sa sandaling iyon, sinagot ni Quincy ang isang tawag, at siya ay nabigla. Sigurado ka ba? Ang tao sa kabilang dulo ay nagkumpirma, at pagkatapos ay tumingin sa kanya si Nolan. Anong problema? Inilayo ni Quincy ang telepono at sinabing, may nangyari sa mga De Arma. Isinara ni Nolan ang file at napakunot. Maging tiyak, sinabi sa kanya ni Quincy, mayroon kaming intel na inatake si Hernandez at nawala. Ngayon ang mga tao ni Roger ang sumasakop sa De Arma. Mukhang tinutulungan ni Roger ang mga Kent. Mula nang malaman ni Hernandez ang tungkol sa pakana at manipulasyon, at pagkatapos ng aksidente ni Maisie, nakikipaglaro siya sa mga laro ng isip kasama ang mga Kent, at ang dalawang pamilya ay nasa isang matinding away sa Stoslow. Si Hernandez ay nang-aapi sa mga Kent, at dahil sila ay mga maharlika sa panig ni Roger, sila ang kanyang pinakakapakipakinabang na mga pawn. Kung bumagsak ang mga Kent, mawawala ng kakampi si Roger sa royal family. Mukhang na-corner si Roger at nag-aalala na ang De Arma ay makikipagtulungan sa mga Goldman, kaya sinubukan niyang lipulin ang De Arma. Kapag nawalan sila ng kapangyarihan, makakaapekto rin ito sa mga Goldman. Pinagdikit ni Nolan ang kanyang mga labi, nagkaroon ng ideya, at tumangala. Ang halalan ba ng Stoslow ay mangyayari ngayong taon? Oo, huminto si Quincy. Pagkatapos ay nagtanong, ikaw ba? Nagdilim ang mga mata ni Nolan. Nahulaan niya ang dahilan kung bakit nagmamadaling kumilos si Roger. Kakampi niya ang kandidato, kaya crucial ang boto ng De Arma. Paano kung hindi makadalo si Hernandez at may pumalit sa kanya? Nagulat si Quincy dahil kung totoo man, halos nasa palad na ni Roger ang gobyerno. Kung nangyari iyon, magiging magulo ang Stoslow. Biglang tumingin sa labas si Nolan, mas kalmado ang malalalim niyang mata. Dahan-dahan niyang sinabi, tulungan mo akong makakuha ng mga flight ticket papuntang Stoslow. Kinabahan si Quincy. Ngunit, ang iyong kalusugan. Tinapik ni Nolan ang kanyang daliri sa mesa at same time na sinabi, i-book mo. Nang makita kung gaano siya katigasan, tumanggaw si Quincy. Nang makaalis siya ay tila maulap ang mga mata ni Nolan. Sa Morwich, gabi noon sa St. Page. Ang buong Hunts Palace ay parang isang itim na perlas na nawala sa isang malaking lugar sa gitna ng lungsod, na nagniningning mula sa loob at labas. Sa maliwanag na study, hiniling ni Strix na makita si Maisie. Pumasok siya. Gusto mo akong makita, Dad? Kabanata 486. Ibinaba ni Strix ang dokumento, at inangat ang ulo para tingnan siya. May problema ang lolo mo ngayon. Gusto mo bang bumalik at tingnan ang pamilya De Arma? Natigilan si Maisie. Anong nangyari? Ang tanging natitira sa mundong ito na konektado sa kanya sa dugo ay si Hernandez, ang kanyang lolo sa ina. Pero paano siya magkakaproblema? Tumanggaw si Strix, nagpadala ang Royal Left-Wing Party ng isang tao para habulin ang iyong lolo. Habang nagkakagulo ngayon ang pamilya De Arma, sinamantala nila ang pagkakataong sakupin ang teritoryong pag-aari nila. I'm guessing they're doing this para pigilan ang lolo mo na makialam sa darating na eleksyon. Nagsasagawa ang Stoslow ng halalan sa pagkapangulo tuwing 6 na taon. Ang maharlikang pamilya at ang gobyerno ay hindi makialam sa halalan.
Marahil ang dahilan kung bakit humingi ng tulong si Roger mula sa gobyerno ay upang madagdagan ang kanyang sariling impluwensya, o marahil ay hindi lamang niya gusto ang trono kundi ang buong Stanislaw. Nang walang makuhang tugon si Strix mula kay Maisie, muli itong nagsalita sa mahinang boses. Kung ayaw mong pumunta, hindi kita pipilitin. Gusto kong pumunta, sabi ni Maisie, na nakatingin sa kanya ng may determinasyon, kahit na ayaw ko ng kahit ano mula sa pamilya de Arma, hindi ko hahayaang kunin ito ng ibang tao. Ngumiti si Strix at tumango. Sige, pasasamahan kita kay Seyday. Pagkatapos niyang magsalita ay tinawag niya si Seyday. Nang makita ni Maisie ang bagong dating ay natigilan siya. Sir, sabi ng tao. Tumingin si Maisie kay Strix at hindi makapaniwalang nagtanong, babi ba siya o lalaki? Bata pa si Seyday. Nakadamit siya na parang bata at maganda ang mukha. Walang ideya si Maisie kung ano ang pinagdaanan niya noon, ngunit nakikita niyang mature na siya at maraming kwentong gustong sabihin sa kanyang mga mata. Umalaklak si Strix at sumagot, si Seyday ang pinakapinagkakatiwalaan kong aide. Siya ay kasama ko mula noong 15 taong gulang pa lang siya. Nakita ng mga taong iyon ang kanyang kakayahan noon. Kinakatawan niya ako, at nalulugod ako na naroon siya. May sasalubong sa inyo doon pagdating ng tamang oras. Makalipas ang 3 araw, dumating sina Maisie at Seyday sa Stanislaw. Nang muling itakda ni Maisie ang kanyang pagnanakaw kay Zina, hindi niya alam kung bakit ngunit ang kanyang puso ay nanginig at isang masalimuot na emosyon ang bumangon mula sa kanyang tiyan. Hindi nagtagal, dumating na ang mga taong tatanggap sa kanila. Isang lalaki ang lumapit sa kanila ng may paggalang at sinabing, ikaw si Miss Alice, tama ba? Hiniling sa amin ni Mr. Henry na sunduin ka. Tumanggaw si Maisie sa kanya at sumakay sa kotse kasama si Seyday. Mabagal ang pagtakbo ng sasakyan, at lingid sa kanilang kaalaman, binawi ng lalaking nakaupo sa katabi nilang sasakyan ang tingin nito. Nakasuot ng Bluetooth earpiece si Nolan sa kaliwang tenga. May isang string ng data sa tablet na nakapatong sa kanyang kandanggan. Si Quincy, na nakaupo sa passenger seat, ay tumalikod pagkatapos ibaba ang tawag at sinabing, Mr. Goldman, nakatanggap lang ako ng balita na dumating na sa Stanislaw ang mga tauhan ni Mr. Henry. Hindi kaya sangkot din sa bagay na ito ang mga taga-Metropolis. Napatulala si Quincy. Ang Metropolis ay isang kilalang organisasyon sa Morwich. Nagkaroon sila ng kanilang impluwensya na kumalat sa parehong underworld at tagapagpatupad ng batas. Bukod pa rito, si Mr. Henry ay may malapit na kaugnayan sa gobyerno at sa maharlikang pamilya ng Morwich, at pinagkalooban din siya ng karapatan at kapangyarihan na katulad ng pamilya ng hari. Bagamat alam nila na si Maisie ay nasa St. Page, napakalaki ng St. Page. Kahit na dinala ng mga tauhan ni Erwin si Maisie sa Morwich, malabong itago niya ito sa isang nakakatakot na lugar tulad ng Metropolis. Isa pa, nabalitaan nilang nag-ampon si Mr. Henry ng isang babae. Ang babaeng iyon ay anak ng babaeng minahal niya, ngunit walang ideya ang media kung ano ang hitsura ng batang babae. Si Mr. Henry ay napaka-protective sa kanya at tumanggi na hayaan ang sino man na ibunyag ang kanyang impormasyon. Kahit na nagpadala sila ng isang tao sa Hunts Palace upang malaman ang impormasyon tungkol sa batang babae, umalis sila ng walang dala. Naghinala din sila na ang babae ay hindi biolohikal na anak ni Mr. Henry. Ngunit napatunayang mali ang kanilang hinala pagkatapos na isapubliko ni Mr. Henry ang mga resulta ng paternity test. Si Maisie ay tunay na biolohikal na anak ni Stephen, kaya malamang na hindi ito kamag-anak ni Mr. Henry sa dugo. Nadama nila na si Mr. Henry ay may plano para sa pagpapadala ng kanyang mga tauhan sa Stanislaw. Malalim na kumunot ang mga kilay ni Nolan. Tahimik siyang tumingin sa labas sa bintana, at dahan-daang dumidilim ang liwanag sa kanyang amber na mga mata. Kabanata 487. Huminto ang sasakyan sa labas ng Easton Estate. Napakalaki ng Easton Estate. Ang hardin ay puno ng mga iris, na personal na itinanim ni Strix. Bumaba si Maisie sa kotse, at magalang na sinabi ng mga katabi niya, binili ni Mr. Henry ang Easton Estate nang dumating siya sa Stanislaw para sa negosyo. Lahat ng tao dito ay mga tauhan ni Mr. Henry, at maaari mong sabihin sa kanila ang anumang kailangan mo. Tumanggaw si Maisie. Pagkatapos, inakay siya ng isang katulong sa mansyon. Ang dekorasyon sa manor ay katulad ng sa Hunts Palace, na halatang nagkakahalaga ng maraming pera. Lumapit siya sa isang couch at umupo. Pagkatapos noon, tumingin siya sa lalaki at nagtanong, may alam ka ba tungkol sa pamilya de Arma? Ang pamilya de Arma,
Natigilan ng ilang segundo ang lalaki bago sumagot, nag-aaway daw ang pamilya De Arma at ang mga Kent nitong mga nakaraang taon at ang pamilyang De Arma ang nangunguna. Gayunpaman, nawala si Hernandez ilang araw na ang nakararaan, at sinamantala ng mga tauhan ni Roger ang pagkakataong sakupin ng teritoryong pagmamay-ari ng pamilya De Arma. Ang mga tao sa ilalim ni Hernandez ay nagkakagulo ngayon. Kinusot-kusot ni Maisie ang kanyang mga mata ngunit hindi ito umimik. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Strix noon. Nahawahan ng virus ang kanyang ina nang ang kanyang lolo ay nalinlang nabigyan ang kanyang ina ng bakuna. Sinabi rin sa kanya ni Strix noon na may nagsasaliksik tungkol sa sleeper virus ng palihim, at ang mga bakunang ito ay isang bagay lamang na ginamit ng mga maharlika sa kanilang eksperimento. Nang mabaigaw ang eksperimento, lumabas ang virus na humahantong sa pandemya. Nahulaan ni Maisie na ang mga taong iyon ang mga salarin sa likod ng alitan, sa pagitan ng mga Goldmans at ng pamilya De Arma noong nakaraan. Hindi ang lolo sa tuhod ni Nolan ang pumutol sa binti ni Hernandez, at hindi rin si Hernandez ang kumidnap sa ina ni Nolan. Ang mga taong iyon ang tunay na may kasalanan. Nalaman ni Hernandez ang tungkol sa mga ito, kaya nilusob niya ang mga Kent sa tuwing may pagkakataon siya. Ang mga Kents ay mga miyembro ng left-wing party, at ang pag-alis sa mga Kent ay kapareho ng pag-alis ng mga pakpak ng left-wing party. Bahagi rin ng kanilang plano ang aksidenteng naranasan ni Maisie 3 taon na ang nakakaraan. Kaya lang wala siyang kapangyarihan sa taong iyon at wala siyang magawa. Gayunpaman, ang mga bagay ay iba na ngayon. Nagdala ang dalaga ng isang tasa ng tsaa kay Maisie, at tinanong ng lalaki, Miss Alice, tutulungan mo ba ang pamilya De Arma? Itinaas ni Maisie ang tasa ng tsaa at humigop. Ang aking ina ay, pagkatapos ng lahat, isang miyembro ng pamilya De Arma. Sa makatuwid, kailangan kong bawiin ang pag-aari ng pamilya De Arma at hanapin ang aking lolo. Tumanggaw ang lalaki at nagpatuloy. Magaling kong ganon. Ipaalam mo sa akin kapag tapos ka na sa iyong mga paghahanda. Magpapadala ako ng tutulong sa iyo. Inangat ni Maisie ang kanyang ulo mula sa tsaa at sumagot, gawin natin ito ngayong gabi. Madilim ang gabi, at ilang lalaking nakasuot ng itim ang nagbabantay sa Zephyr Harbor. Nang mapansin nilang may apoy sa di kalayuan, 3 sa kanila ang pumunta para tingnan ito. Biglang may narinig na ingay, at ang 2 natitirang lalaking nakasuot ng itim ay bumagsak sa lupa kasama ang kanilang mga baril. Pagkatapos ay kinaladkad sila sa likod ng isang pader. Dumating ang 3 lalaking nakasuot ng itim sa kinaroroonan ng apoy. Gayunpaman, wala silang makitang iba maliban sa isang tambak ng nasusunog na basura. Natulala ang 2 sa mga bodyguard, at nang lumingon sila ay wala na ang nakatayo sa likuran nila. Nang sila ay nagtataka kung nasaan ang kanilang kasama, 2 lalaki ang lumapit sa kanila at binali ang kanilang mga leeg sa nakamamatay na katumpakan. Pinulot nila ang mga baril sa lupa at tinungo ang barkong pangkargamento. Isang grupo ng mga taong umiinom ng beer at naglalaro ng baraha sa cargo ship. Nang may narinig sila, itinaas ng isa sa kanila ang kanyang kamay at sinabi, may naririto. Pagkatapos ay sinabi ng isa pang tao sa kanila, pumunta kayo at tingnan ninyo. Kinuha ng lalaking iyon ang kanyang sandata at lumabas ng cabin. Gayunpaman, hindi siya bumalik kahit na lumipas ang mahabang panahon. Ang iba sa mga tao ay nagsimulang makaramdam ng kaba, at mabilis silang lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdating nila sa deck, wala silang nakitang tao sa paligid. Pagkatapos, isang boses ang umalangaw sa itaas nila. Hoy! Inilingon nila ang kanilang mga ulo, at ang mga taong nagtatago sa dilim ay tumalon sa barko, naglunsad ng isang pag-atake sa kanila bago sila makapag-react. Ngayong gabi, tinambangan ang mga lalaking nakasuot ng itim na nakatalaga sa teritoryo ng pamilya De Arma. Kabanata 488. Sa mansyon ni Roger, maririnig mula sa study ang tunog ng isang tasa na nahulog sa sahig. Ang matandang may pilak na buhok ay may matipunong pangangatawan, at ang kanyang turquoise na mga mata ay kasing talas ng agila. Sandimukal kayong tanga, nalaman mo na ba kung sino ang may gawa nito? Ibinaba ng nasa middle age ang kanyang ulo at sumagot, kamahalan, hindi pa namin nalaman kung sino ang may gawa nito. Gayunpaman, ang paraan na hindi nila iniwan ang sinumang buhay ay kapareho ng taong iyon mula sa Metropolis. Ang taong taga-Metropolis na sinasabi niya ay walang iba kundi si Seyday, ang kampa ni Mr. Henry. Kilala si Seyday sa kanyang kalupitan, at si Patrick, na isang malupit na tao mismo, ay walang halaga kung ikukumpara sa kanya. Kung tutusin, bibigyan pa rin ni Patrick ng pagkakataong mabuhay ang taong nahuli niya, pero iba si Seyday.
Hindi niya hahayaang mabuhay ang mga nahulog sa kanyang mga kamay. Si Seiday ay isang kilalang mabasyong babae sa Metropolis. Kapag wala si Mr. Henry, si Seiday ang humahawak sa Metropolis. Tinatawan niya si Mr. Henry, at ang katotohanan na siya ay namagitan ay nangangahulugan na si Mr. Henry ay nilayon din na gawin ito. Mariin na ikinuyom ni Roger ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mga ugat ay bumubulusok sa likod ng kanyang kamay. Damn it! How dare those people from the Metropolis put their nose into the De Arma family's affair? Tingnan mo agad. Gusto kong malaman kung ang Metropolis ay naririto o wala. Pansamantala, pumasok si Quincy sa kwarto kasama ang isa pang lalaki. Nakapatay ang lahat ng ilaw sa kwarto maliban sa table lamp sa tabi ng computer. Nakaupo si Nolan sa isang malaking upuan. Naka-bathrobe siya at may hawak na baso ng alak gamit ang kaliwang kamay. Mr. Goldman, sabi ni Quincy, may nagtanggal sa mga tauhan ni Roger na sumikop sa teritoryo ng pamilya De Arma. Si Nolan ay nagtatype sa keyboard, at natigilan siya nang marinig ang sinabi ni Quincy. Natakpan ng anino ang kalahati ng kanyang mukha, at hindi mabasa ni Quincy ang emosyon sa kanyang mga mata. Sumandal siya at tinapik ang desk gamit ang daliri niya. Sinong gumawa nito? Tumingin si Quincy sa lalaking nasa tabi niya, at sumagot ang lalaki, sa paghusga mula sa ebidensyang nakalap namin. Ito ay ginawa ng mga tao mula sa Metropolis. Malinis ang kanilang galaw, at walang dagdag na sugat sa katawan. Lahat sila ay napatay sa isang strike. Nag-isip sandali ang lalaki bago idinagdag, I'm guessing that they must have ambushed them. Walang mga palatandaan ng away sa eksena. Hindi man lang sila nakapagputok. Natigilan si Quincy. Karaniwang hayagang kumilos ang mga taga-Metropolis, kaya nagulat siya nang malaman na tinambangan sila sa gabi. At saka, nagtaka siya kung bakit maglulunsad ng pag-atake ang Metropolis sa mga tauhan ni Roger. Dahil ba sa pamilya De Arma? Tumingin siya kay Nolan, ngunit walang ekspresyon sa mukha ni Nolan. Tila nakukulong siya sa kanyang iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, inangat niya ang kanyang ulo at nagtanong, sino ang ipinadala ni Mr. Henry sa pagkakataong ito? Sagot ng lalaki, si Seiday siguro. Siya ang pinakawalang awa na tao sa Metropolis, at sigurado ako na siya ang pumawi sa mga tauhan ni Roger. Nabalitaan ni Quincy si Seiday mula sa Metropolis. Kilala siya bilang isang magaling na babae, at kahit nasabay-sabay siyang atakihin ni Hans, siya, at ang mga miyembro ng Night Banquet, baka hindi siya mapababa ng mga ito. Si Mr. Henry ay isang misteryosong nilalang, at ang katotohanang napapaligiran siya ng mga hindi kapani-paniwalang mga tao tulad ni Erwin at Seiday ay nagpapakita na siya isang taong hindi dapat baliwalain. Biglang may naisip si Quincy at curious na nagtanong, si Seiday ay laging nasa tabi ni Mr. Henry, bakit kaya niya siya ipapadala sa Stoslow? Ano, ang koneksyon ni Mr. Henry at ng pamilya De Arma? Nang marinig ng lalaki ang tanong ni Quincy, sumagot siya, oo nga pala. Ayon sa impormasyong natanggap namin, mayroong isang batang babae, si Miss Alice, sa koponan ni Mr. Henry na pumunta sa Stoslow. Alice, natigilan si Quincy at tumingin kay Nolan. Nagdilim ang mga mata ni Nolan, at nagtanong siya ng makahulugan, may nakakita ba sa kanyang mukha pagkatapos niyang dumating sa Stoslow? Umiling ang lalaki at sinabing, wala. Bahagyang ipinikit ni Nolan ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya umimik. Pagkaraan ng ilang sandali, hiniling niya kay Quincy na paalisan na ang lalaki. Kabanata 489. Ibinalik ni Nolan ang kanyang mga mata sa screen ng computer. Nagpapakita ito ng impormasyon tungkol sa Alice, ngunit mayroong napakakaunting nilalaman. Wala man lang picture niya. Kasabay nito, nakatanggap siya ng isang mensahe sa kanyang telepono. Ito ay mula kay Wesley, isang matandang kaibigan niya sa Stoslow. Makalipas ang ilang araw, ang pagtanggi ng anak ni Mr. Henry, si Miss Alice Henry, na makipagkita sa mga tao ni Prince Roger ay humantong sa isang mainit na debate. Ang isa sa kanila ay ang anak na babae ni Mr. Henry, na lubos na pinahahalagahan ng maharlikang pamilya at may kapangyarihang katulad ng maharlikang pamilya sa Morwich, habang ang isa naman ay miyembro ng maharlikang pamilya sa Stoslow. Bihira lang na may hindi gumagalang sa prinsipe. Siyempre, hindi niya iginalang ang prinsipe. Pagkatapos ng lahat, hindi ito tinanggihan ni Miss Alice nang imbitahin siya ng maharlikang pamilya ng may paggalang. Sa magarbong at inglanding puting sala, ang mga katulong ay nakatayo sa gilid at naghahain ng tsaa. Si Queen Anna ay nasa kanyang 50s. Siya ay pamangkin ng pinakamatandang prinsesa, isang ina po ng Miller Royal Bloodline. May naalala rin si Maisie sa amber niyang mga mata.
Hindi ito ang unang pagkakataon na tinanggap si Maisie ng royal family. 9 na taon na ang nakalilipas, noong siya pa ang taga-disenyo na si Zora, nakipagpulong sa kanya ang anak ni Reyna Anna. Ito ay dahil ang kanyang anak na babae ay magpapakasal at gusto niya ang estilong Victorian. Kaya naman, hiniling niya sa kanya na magdisenyo ng Victorian-style tiara para sa kanya. Sabi nga, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Maisie ng personal si Reyna Anna. Siya ay matikas, elegante, at klase. Miss Alice, naaalala ko sa iyo ang isang tao. Natigilan si Maisie. Hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin ng Reyna sa kanya. Ngumiti siya at nagtanong, sino kaya ang taong iyon? Magalang na itinaas ni Reyna Anna ang tasa at sumagot, apo ni Lord Hernandez. Ibinaba ni Maisie ang kanyang mga mata at mahinang ngumiti. Talaga, actually, nanay ko siya. Nagulat si Reyna Anna, ikaw ang apo ni Lord Hernandez. Tumanggaw si Maisie. Ibinaba ni Reyna Anna ang tasa at nagpatuloy. Kaya pala, ngayon alam ko na kung bakit mo siya tinutulungan. Saglit na natigilan si Maisie, yumigting ang panga. Inabot siya ng ilang segundo bago niya binawi ang kanyang mga labi at nagtanong, may alam ka ba? Umalaklak si Queen Anna na para bang kiniliti siya ni Maisie at sinabing, syempre, may alam ako. Alam ko lahat ng ginagawa ng tito ko. Ang pamilya de Arma ay dating napakatapat sa maharlikang pamilya. Gayunpaman, nang mamatay ang ama ni Lord Hernandez, ang pamilya de Arma ay tumigil sa pagtatanong tungkol sa mga usapin ng maharlikang pamilya. Isang bakas ng pagkabigo ang bumungad sa mga mata ni Reyna Anna, ngunit walang sinabi si Maisie. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tagalabas lamang, at hindi dapat sinabi sa kanya ni Reyna Anna ang anumang bagay tungkol sa mga usapin ng maharlikang pamilya, ngunit tila, ang maharlikang pamilya ay hindi kasing tahimik gaya ng inaasahan. Sa katunayan, ito ay bulok sa loob. Ang mga tao ay palaging naglalaban para sa kapangyarihan at kayamanan, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan, lalo pa ang mga miyembro ng maharlikang pamilya. Hindi naman sa ayaw gumawa ng anuman si Reyna Anna. Kaya lang, mas mahina ang kapangyarihan niya kumpara sa kay Roger. Nang matapos ang pakikipag-usap ni Maisie kay Reyna Anna, lumabas siya ng stateroom at pumunta sa maluwag at magandang hardin, kung saan naghihintay si Seyday sa kanya. Miss, gusto ni Mr. Henry na dumalo ka sa isang handaan ngayong gabi. Napakahalaga nito dahil nauugnay ito sa pakikipagtulungan kay Mr. David, ang bagong presidente ng Ashton Group. Tanong ni Maisie, partnership, tumanggaw si Seyday. Bagamat nasa mid-30s pa lang si Mr. David, galing siya sa malaking pamilya. Ang kanyang ama ay miyembro ng Kongreso ng Stanislaw. Siya ay isang tao may integridad. Si Roger ay gagawa ng hakbang sa halalan upang irekomenda ang kanyang sariling mga tao. Si Mr. David ay isa ring pangunahing tauhan sa halalan na ito. Sinabi ni Mr. Henry na kung gusto mong tulungan ang pamilya de Arma, kailangan mong kunin ang tiwala ni Mr. David bago gawin ni Roger. Natahimik si Maisie. Medyo nasaktan niya si Roger matapos siyang tumanggi sa pakikipagpulong sa kanya ng ilang beses. Kumpiyansa siya na hindi basta-basta susuko si Roger, at si Strix ang dahilan kung bakit hindi pa siya nakaka-move on sa kanya. Gayunpaman, naghihintay ng pagkakataon si Maisie. Hinihintay niya ang sandali na malunod si Roger sa kanyang ego, saka siya papasok at aalisin siya sa landas. Wala pa siyang balita tungkol sa lolo niya. Gayunpaman, dahil nasa laro na siya, maaari lamang siyang humakbang pasulong. Kabanata 490. Nag-host ng Ashton Group ng isang grand banquet sa banquet hall ng hotel sa gabi upang ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng Ashton Group. Bakit nila ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng Ashton Group? Nabatid na ang Ashton Group ay nag-operate sa Stanislaw sa loob ng 60 taon. Gayunpaman, dahil sa recession, walang gustong kunin ang Ashton Group matapos ideklara ng dating chairman ang pagkabangkarote. Pagkatapos sumali sa Ashton Group at naging pinakamalaking shareholder at chairman nito, binuhay muli ni Wesley ang Ashton Group. Nang tanungin siya ng press kung bakit niya kukunin ang Ashton Group, sinabi niya na nagtrabaho siya bilang part-timer bago siya pumasok sa universidad. Gustong-gusto niya ang grupo ng Ashton, kaya ayaw niyang makitang masiraan ng tubig ang kumpanya ng ganoon lang. Ito ay itinuturing na isang tapat ngunit positibong sagot. Hindi mahalaga kung ito ay totoo o hindi, ang halaga ng pamilihan ng Ashton Group ay talagang tumaas ng 70% sa loob ng isang taon mula nang pumalit si Wesley. Ito ang pangalawang pinakamalaking kumpanya sa bansa ngayon, at lahat ay binibigyang pansin ito. Inimbitahan ni Wesley ang lahat ng kanyang mga kaibigan mula sa iba't ibang sektor na sumama sa kanya sa pagdiriwang.
Ang invitation card para kay Mr. Henry ay ipinadala sa telepono ni Maisie, kaya siya ay dumalo sa ngalan nito. Maraming bisita sa loob ng maluwag na banquet hall. Bago magsimula ang piging, lahat sila ay nag-usap sa isa't isa. Maliban sa ilang kawili-wiling kaganapan sa mundo ng negosyo, karamihan sa kanila ay pinag-uusapan ang misteryosong anak ni Mr. Henry. Alam nila na si Mr. Henry ay kaibigan ni Wesley. Bagamat si Mr. Henry ay mula sa underworld, natamasa niya ang parehong mga karapatan ng maharlikang pamilya sa Morwich. Kasali rin siya sa business world kaya mayaman siya. Tungkol naman sa kanyang anak, nabalitaan nilang katatapos lang siyang ampunan ni Mr. Henry. Kung ang sino man ay maaaring pakasalan ng kanyang anak na babae, ito ay tulad ng pagkuha ng lahat ng yaman na kanyang natipon sa buong buhay niya. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kanyang katayuan sa lipunan, tama at natural lamang para sa kanyang anak na babae na magpakasal sa count o sa prinsipe. Sa hindi inaasahan, kahit na ang anak niya nasa Stoslow ngayon, tumanggi pa rin ito na makipagkita kay Prinsipe Roger, na lalong ikinaintriga ng mga tao. Biglang may lumitaw na figure sa entrance. Akala nilang lahat ay nandito na ang lahat, ngunit hindi nila inaasahan na may darating ng huli. Napalingon sila at tumingin sa entrance. Ang bagong dating ay may napakagandang figure. Nakasuot siya ng slim-fitting burgundy suit na may linya na may high-collared chiffon shirt, at may ruby pendant sa gitna ng collar. Ang kanyang crop pants ay nakalantad sa kanyang bukong-bukong sa hangin, at ang kanyang stilettos ay nagmukhang mas matangkad siya. Itinali niya ang kanyang malaboghaw na itim na buhok sa isang nakapusod at nakasuot ng gintong maskara na nakatikip sa itaas na bahagi ng kanyang maselang mukha. May 4 na tao sa likod niya kung saan 3 sa kanila ay mula sa Morwich. Ang natitira ay isang tomboyish, maikli ang buhok, at agad na nakilala ng karamihan kung sino siya. Siya ay walang iba kundi ang walang awa na babae na dating nananatili sa tabi ni Mr. Henry, si Sadie. So, ibig sabihin ang babaeng ito ay si Miss Alice. Kahit nakamaskara siya, kitang-kita nilang lahat ang maselang mukha niya. Naglakad si Maisie patungo kay Wesley na may steady at firm na lakad sa kanyang stilettos. Ang mga kristal na ilaw ng bulwagan ay sumasalamin sa kanyang maskara at nagbigay ng kumikinang na liwanag. May kausap si Wesley na may hawak na baso ng alak. Nang makita niya si Maisie ay natigilan siya. Iniunat ni Maisie ang kanyang braso ng walang pag-aalinlangan at, "Pinati, natutuwa akong makilala ka, Mr. David. Ako si Alice." Matagal nang narinig ni Wesley ang tungkol kay Alice. Inabot niya ang wine glass sa katabi niya, ngumiti sa mukha niya, at hinawakan ang kamay nito para makipagkamay sa kanya. "Miss Alice, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Pinapante ka ba dito ni Mr. Henry?" "Oo. Sinabihan ako ng tatay ko na dumalo sa piging mo at inutusan niya ako na dalhan ka ng congratulatory gift.